Magandang araw sa inyo mga bata. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang mga saloobin o damdamin na ipinahihiwatig ng parirala o pangungusap at ang mga salitang may maling baybay. Panuto. Thumbs up kung wasto ang pangungusap, thumbs down kung mali. Nakadarama tayo ng iba't ibang damdamin. Yehey! May bago akong laptop! Ang damdaming ipinapahayag nito ay pagkatuwa. Ang salitang lapes ay may tamang baybay. Sinusuri ang mga letrang bumubuo sa bawat salita upang makita ang maling baybay. Malungkot ang saloobin natin kapag walang mali ang ating pagsusulit. Panuto, tukuyin ang mga pangalan sa pangungusap. Isulat ito sa iyong whiteboard or sa chat box. Unang bilang, hinugasan ko ang pinggan pagkatapos kumain. Alin ang pangalan? Ang tamang sagot ay pinggan. Ang pagong ay makupad. Alin ang pangalan? Ang tamang sagot ay pagong. Magaling magluto ang aking tita. Alin ang pangalan? Ang tamang sagot ay tita. Magaling magluto ang aking tita. Alin ang pangalan? Ang tamang sagot ay tita. Ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan tuwing Hunyo 12. Alin ang pangalan? Ang tamang sagot ay Araw ng Kalayaan para sa pangalan ng pangyayari at Hunyo para sa pangalan ng buwan. May iba-ibang damdaming nadarama katulad ng masaya, at malungkot. Mahalagang alamin ang iba't ibang damdamin upang maunawaan at maiugnay ang sarili nating karanasan. Narito pa ang ibang halimbawa ng damdaming ating nadarama. Naguguluhan, galit, malungkot, sabik, masaya, nerbiyos, hanga sa sarili, pagkagulat, pagkagulat, halika, basahin at tukuyin natin ang pinapahayag na damdamin ng bawat pangungusap. Isulat sa chat box ang sagot. I-unmute ang mic ng tatawagin kong bata para sumagot. Ano ang nadarama ng mga bata? Ay, wala siyang ilaw. Ang tamang sagot ay pagkagulat. Huwag kang magulo! Ang tamang sagot ay galit. Inay, espesyal din ba ako katulad ni na kuya at ate? Ang tamang sagot ay malungkot.
Maraming salamat Dindo, espesyal kang talaga. Maraming salamat Dindo, espesyal kang talaga. Tandaan, may iba't ibang damdaming nadarama katulad ng nagugulat, nayayamot, natatakot, naiiyak, natutuwa, nasisiyahan, nalulungkot at iba pa. Mahalagang alamin ang iba't ibang damdamin. Panuto, tukuyin ang damdamin o saloobing ipinahihiwatig ng bawat pahayag. Isulat sa chat box ang letra ng tamang sagot. Bakit ka umalis ng bahay nang walang paalam? Bulyaw ng kanyang ina. Yehey! Wala akong mali sa pagsusulit. Naku! Bakit parang may nakatingin sa'kin, madilim pa naman? Sira na 'tong laruan ko, paborito ko pa naman. Sira na 'tong laruan ko, paborito ko pa naman. Paghawa ng balakid. Isulat sa chat box ang tamang sagot. Unmute ang mic ng mga gustong sumagot. Huwag kalimutan na magbigayan. Sagutin ang mga tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Don Fuego, Doña Luz, Silaw, Sinag, Kutitap, Dindo at mga alitaptap. Saan ginanap ang kwento? Ganap ang kwento sa hardin. Ilarawan ang ilaw na taglay ng bawat kapatid ni Dindo. Si Silaw ay ubod ng lakas ang ilaw. Si Sinag ay parang flashlight ang diretsong ilaw. Si Kutitap sari-sari ang ilaw at si Dindo lang ang wala o pundido ang ilaw. Ano ang naging suliranin sa kwento? Ang naging suliranin sa kwento ay hinuli ng bata ang mga kapatid ni Dindo at inilagay sa boteng may takip na papel. Ano ang naging solusyon sa kwento? Ang naging solusyon ay nilapitan ni Dindo at sinira ang takip na papel ng bote. Ano ang naging wakas ng kwento? Ang naging wakas ng kwento ay natuklasan ni Dindo ang tunay na liwanag at natanggap na siya ng kanyang mga kapatid at naging masaya na sila. Ngayon naman ay ating basahin at suriin ang bawat salita kung tama ang pagkakabaybay. Isulat sa chat box ang tamang baybay ng mga salitang may salungguhit. Si Dindo Pundido ay isang alitaptap na walang ilaw. Hinahanap ni Binibining Mariposa ang kanyang kwentas. Ang ilaw ni Sinag ang tumatanglaw sa mga kete-kete. Nasa loob ng higanting bute ang mga kapatid ni Dindo. Papel ang takip ng bote. Ang mga salitang may salungguhit ay may maling baybay. Suriin ang mga letra bumubuo sa bawat salita upang makita ang maling baybay. Ang pagtukoy ng maling baybay ay mahalaga upang lubos nating maunawaan ang kahulugan nito.
Isulat sa chat box ang letra ng salitang may wastong baybay upang mabuo ang pangungusap. Ang aking blank ay sige ng Marilyn Salmasan. Masarap na blank ang pasalubong ni Roy. Masayang naglalaro ang mga bata sa blank. Isang blank ang pagdating ng aming kapatid. Matamis ang hinog na blank na binigay ni Kuya Anton. Mga paraan sa pagtukoy ng maling baybay sa pangungusap. Basahin mabuti ang pangungusap. Tingnan mabuti ang mga salita nito. Suriin ang mga letrang bumubuo sa bawat salita upang makita ang mali. Iwasto ang salitang mali ang baybay at basahin muli ang pangungusap. Para sa inyong takda ay magtungo lamang sa Google Classroom. Mga bata, hanggang sa muling pagkikita.